Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po. Grabe mga kababayan, gawan po natin ng reaction video and also personal opinion itong nangyayari ngayon dyan sa Senado, kung saan itong si Senator Jinggoy Estrada po mga kababayan ay sumuko po, no? Isinusuko niya voluntarily ang kanyang sarili dito po sa CIDG. Laban po yan sa mga kasong kinakaharap niya po ngayon at talaga namang nakakagulat, no, yung mga revelasyon na narinig natin ngayon na yung minority di umano mga kababayan ay nakailang alok sa kanya na siya ay lumipat, no, sa kabilang bakod upang nang sa ganun ay parang kapalit, no, nung kanyang paglipat sa minority ay maibasura yung mga reklamo o yung kasong kakaharapin niya. So nanindigan si Senator Jinggoy Estrada, which is para sa akin magandang pagpapakita ng tunay na malasakit sa mamamayang Pilipino, no, na despite of what happened, no, kahit na nagigipit siya ngayon ay hindi niya ipinagpalit, no, yung kanyang prinsipyo at dun siya nanindigan sa alam niyang tama. Kasi mga kababayan, dapat talaga nating malaman kung ano yung katotohanan. At etong mga nakikita natin sa kaguluhan sa Senado, sa ating gobyerno, malaking threat na to sa ating freedom, no? Kasi imagine mga kababayan, pati loob ng Senado, ganito na hinaharas yung mga senador. Hindi lang ganito yung nangyari last time, yung nangyaring shooting. Hindi natin alam mga kababayan, kasi kung sa kanila na nakaupo sa kapangyarihan ay kayang gawin yung ganitong mga bagay, yung dating Pangulo na naglingkod sa bansang Pilipinas na pinadala nila sa Banyaga, how much more tayong ordinaryong Pilipino. Kaya ito ay nakakabahala mga kababayan. Kasi alam nyo mga kababayan, itong executive branch at saka yung ating legislative, yan yung ano natin, ay merong ano yan, co-equal, no? Equal sila sa kapangyarihan. At ito yung nakakatakot mga kababayan na kasi alam naman natin yung sa House of Representative, yung lower house at saka itong executive ay alam natin na parang sila ay magkatuwang, no? So sila yung sila yung parang kumakalaban na nakikita natin, no. Ito lang ay based sa aking observation mga kababayan, ha. At sa marami pang mga nagbibigay ng komento about dito kasi parang ang tanging Senado na lang yung natitira sana nating sandigan. Tapos makikita natin na yung minority and majority parang hindi pa sila magkaisa, no, na sila na lang yung last natin sana dito bukod sa Supreme Court mga kababayan. Talagang nakakapang-init ng ulo mga kababayan yung mga nakikita natin ngayong balita na pati yung institusyon ng Senado ay winawalang hiya, binabastos at parang wala ng respeto, parang hindi na pinapakinggan, parang wala ng boses, ganon. So
ang pinakamasakit dito mga kababayan, parang ang nangyayari na lang ay umiikot na lang yung balita, yung oras ng ating mga pinuno sa kung ano yung drama nila dyan sa gobyerno, no? Wala na talaga yung tunay na malasakit para sa mamamayang Pilipino na dapat natin inuuna, inaatupag. Kagaya ng edukasyon, pangkalusugan, infrastruktura, ano pa ba? Ang dami problema, pangkabuhayan. Grabe mga kababayan, no? Ibang-iba ito sa mga sinumpaan nilang tungkulin o sinumpaan nilang pangako nung sila ay humihingi sa atin ng tulong upang iboto sila para maupo sila sa kanika nilang mga pwesto. All of the sudden, ganito yung nangyari. So again mga kababayan, ito nga nangyayari ngayon sa Senado ay dapat nating abangan at dapat hindi talaga inaabuso yung kapangyarihan. Lahat dapat talaga mga kababayan ay malaman natin at wala dapat tayo dapat na ipiliin. Kumbaga maging selective ba? So kung nagkamali man si Senator Jingo Estrada, kung may kasalanan naman talaga siya, willing siyang harapin at pabor ako diyan na matapang niyang haharapin yung mga akusasyon na pinapataw sa kanya. Biruin niyo, hindi siya nag-ask or nag-seek ng assistance or ng sa Senado, no, yung para pwede siyang kupkupin. Hindi, talagang personally sinabi niya na isusuko niya voluntarily yung kanyang sarili. So nakita natin yung sincerity niya at yung pagpapahold niya nung sahod niya mga kababayan, ibang klase yun ha. So pagpapakita niya talaga na malinis yung intention niya sa sambayan ng Pilipino. So abangan natin mga kababayan, no, yung mangyayari dito sa mga susunod na kabanata at etong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada kung sino-sino yung mga taong nag-alok sa kanya na lumipat dito. Kasi grabe 'di ba mga kababayan? Ibig sabihin pala talaga may pananakot na nangyayari upang nang sa ganun ay mabaliktad, no, mailipat yung kapangyarihan ng majority dun sa minority. So imagine mga kababayan, grabe 'di ba? Ano bang dapat nilang pagtakpan, 'di ba? Kasi itong flood control na matagal na nating hinahangad na malaman kung sino talaga yung mga mastermind, still hindi pa rin nila ibinibigay. Parang hindi sila nagkakasundo. 'Di ba yung minority na sabihin na natin na gusto nila na half nung mga nangyari doon ay kumbaga pirmahan, 'di ba may mga ganong eksena pa tayong naririnig na balitaan na sila daw yung pumirma para daw doon sa half na kaya sabi ni nga hindi pwedeng half truth, half yun kasinungalingan. Dapat lahat ipakita. Kaya nga itong pagbubukas ng Blue Ribbon Committee, sana talagang bulat-latin na. Wala nang dapat itago pa at hintayin. Ibigay sa publiko, ibigay sa mamamayang Pilipino yung katotohanan. Hindi tayo dapat binibigyan na ng tingi-tingi o selective lang na ipifeed sa atin at ayun na yung paniwalaan natin. Hindi ganun mga kababayan. Kailangan managot, kailangan kung talagang para kayo sa transparency at accountability, lahat dapat hindi yung focus lang kayo sa iisang tao o sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Yun lang kayo hindi ganoon. Dapat lahat, no, lahat ay imbestigahan, lahat ng napangalanan ay imbestigahan at nang sa ganun, no, magkaroon ng pagkakapantay-pantay kasi mga kababayan, hindi tayo makakapayag na ganito na lang yung mangyayari sa ating buhay. Dapat tayong pumalag.